itong si Senator Amy Marcos ay anong tawag dito? Ipapaliwanag na niya kung sino yung dambuhalang bonjing, dambuhalang sanggol na tinutukoy niya nung debate kahapon. Okay, yun pa talaga yung pumasok sa media. Yun ang nagtrending. Mamaya panoorin natin ng buo itong interview sa kapihan ni Senator Amy Marcos. At eto, pinaghahanap itong ating Vice President Inday Sara Duterte at gusto nilang makunan ng opinion patungkol po sa nangyayari sa Senate. Kung ano ang masasabi ni VP Sara sa desisyon ng Senado at sa desisyon ng Supreme Court, pero hindi nila makita si VP Sara. Pinaghahanap. Nasaan ka ba, Vice President? VP Sara, nasaan ka? Okay, so yan po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita at ano ang reaksyon niya sa debate kahapon. Okay, Manang Amy, pasok! Yes, good morning sa lahat. Lahat tayo napuyat at masaya yung debate kagabi. So, ewan ko kung bakit yung aking kalokohan, siya pa yung na-pick up ng lahat. Pero pagkaganda-ganda, I couldn't really improve on the extraordinary expose and explanation of our Senate President. So, I felt I need to talk about the monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, una nga, dahil medyo controversial yung kanya naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Dead magturo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirurakan. Sabi ko nga, suggestion lang naman to, okay, magalit at wala namang pinipilit. At Martin Romualdez, wag kang magalit. Sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan, ako. Di ganyan, wag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan. Correct. Yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Ang bihira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Hindi na nakakatawa yun. Wala nang iba, si Martin Romualdez na yun eh. Ang malus-lus. And then may panawagan kayo, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si VP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Correct. Ano ho yun? Dahil may ako kayong feedback na gusto na palitan si Speaker. Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bas-bas, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago pa nag-1986, nandyan na ako. Tanda ko na eh. Kaya ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Correct. Bakit ngayon naiiba yata? Sayang naman, marami namang mahusay na kongresista, talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, correct, abala sa flood control. Pero abala sila kay VP Sara ngayon. Sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So marami kayo na-host from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership. Yan ang nagpagulo sa atin, si Martin Romualdez. Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problem. Sana naman ikaw, Bongbong Marcos, sundin mo yung payo ng ate mo. Tanggalin mo yan si Martin Romualdez. Bas-bas from the palace? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga ng isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So walang naging basbas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko, hindi ko alam. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against VP Sara. At tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, ma'am. Another botohan para buhayin? Hindi
Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, yung 3 MR, tapos yung TRO. Malagay ko, Malabo na yun. malabo na yun. Magti-TRO ba naman, temporary relief pa ba naman ng, sabi na nga eh. Wala naman na, hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ang observation ng ilan, parang yung forthwith, in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa Constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan eh. Matagal na rin eh. Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July 25. Oo. Kaya nga. So, nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami eh. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang nag-recess. May election pa. Eh, anong gagawin mo? Ay, mabalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes ka? Yung mga nag-walk out, yung mga mongoloid na nag-walk out. Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Sayang naman, hindi napansin. Effort pa naman yung pag-walk out nila, pero hindi mo napansin. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy nga ako eh. Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Pro Temp na hihintuin daw ako. Kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero bali wala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo eh. And then, ma'am, sinasabi Pero ng- wag sanang umasta ng gano'n sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. So, kahit pa paano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment. Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema.